Okay, hello po and welcome sa isa na namang walang kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay ipapakita ko lang sa inyo yung bali na feature na rin to ni attorney nung mga ilang weeks ago na may petition nga dito sa change.org. Yung page ko kasi sa Italian, translated na sa Italian. Pero ito yung ipapakita ko lang, yung petition. Regulate the airing of Raffy Tulfo's programs. Okay? Ayan, nakalagay dito. 22 November of 2019. This was 4 years ago. Okay? Yung wala pang masyadong nakakapansin kay Raffy Tulfo tungkol sa mga pinagagagawa niya. And ito, time na to, November, lumabas na rin yung page ni Kid Punk. Pero hindi pa rin siya masyado na-recognize ng mga maraming tao dahil parang ito yung kasagsagan din ng programa niya ng RTIA, yung Wanted sa radyo. And eventually, nung nakita ko to, parang nasa pa lang to, nasa 200 plus yung signature dito sa website. And inaano pa lang niya, ang objective pa lang niya noon ay 500. Okay, nagana na ako dito, nag-sign na ako dito. Eh, ngayon, umabot na yung objective niya ng 1,500 at yung mga pumirma natin, sigurado mga kabatas natin to, ay nasa 1,028. Sabi nga ni attorney, hindi madali itong laban na to. Okay? Kaya tumutulong ako sa pagpakalap ng mga informasyon na ganito. Na ang Raffy Tulfo in action ay hindi proper forum at kailangan i-regulate. Ayan, nakalagay nga dito, i-regulate the airing of Raffy Tulfo's program. Okay? So, babasahin ko muna to. Kailangan ko magana dito, modulate yung okay? Para mala broadcaster ang dating, okay? So, ito yung sinulat ni para kay Juan, okay? Tapos mamaya basahin natin yung mga comments ng yung mga bagong comments, may mga bagong comments dito na galing sa mga kabatas natin sigurado. Okay, basahin natin to. Magre-ready lang ako, sarap. Mr. Raffy Tulfo is disregarding the importance of due process. His program is promoting cyberbullying and causing emotional trauma to its guests and their families who are being accused of misconduct. There is a proper place to settle disputes. He can help without publicly humiliating his resource persons. Family matters are private matters. Dispute must be settled legally, not on national television. There is a need to regulate Mr. Tulfo's programs. Mr. Tulfo must take into consideration the assumption of innocence of every person accused of a crime or misconduct until proven guilty. Mr. Tulfo should be reminded to respect the privacy and anonymity of the people being targeted by this program. His programs are igniting cyberbullying and hate on social media. If not prevented, people will become more divided and hostile against one another. MTRCB must carry out its mandate of protecting its viewers from programs like Raffy Tulfo in Action, which is doing more damage than help to the parties involved. Yeah. So yun, ito, may mga nakakapansin na 4 years ago, okay? Hindi lang ngayong panahon na to na senador na siya, na pinupo na siya ni Atty. Libayan. Ito ay 2019 pa, okay? Ito yung hindi pa kinikriticize ni Atty. Libayan yung si Raffy Tulfo at saka yung programa niya. And ito nga, marami nang may mga nagko-comment na, nag-sign up na rin para ipakalap na ito. 3 weeks ago na to, nakalagay dito. Present Manafa. RTIA is deceptive in nature, exploits families with internal squabbles for the purpose of viralism and financial gains generated from views over the internet. Yan. Itong haba na itong isang to yung nag-post ng 4 years ago. Ito, Gemma Bautista, 2 weeks ago. The program is pretending the masses savior, but the truth is, it is poverty porn, making a profit through humiliating others. It is full of human rights violation and no respect to Philippine law. Yan. No more Tulfo. This has to stop. Yan, ito. This program exploits the poor under the guise of helping them. It encourages brashness and gangster mentalities that aim to get views for financial gain. Yan. Dapat na tinagalog nyo na lang. Kasi walang Tulfo fanatics na makaka-relate dito. Nakakasok ang programa para sa buong Pilipino. One-stop teacher shaming. Yung kasi nga may mga pinapahiyang mga teacher. Okay, Raffy Tulfo does not respect due process. Okay? And yun lang. Gusto ko lang ipakita to. And invite ko na rin kayo na mag-sign up and pumirma dito sa petition na to. At kaya nga kahit na
dumadami yung mga vloggers na nagki-criticize kay Raffy Tulfo, hindi pa rin ganon na voice out talaga yung mga kamalian, yung mga pagkakamali ng mga ginagawa ng Raffy Tulfo in action, at saka kaya sumikat si Raffy Tulfo. Okay? Parang ano lang to, male version ng face to face na naka-air din ngayon sa TV5, dahil yun ang yun ang tinatangkilit ng mga tao yung bardagulan. Katulad nga rin ng ngayon na nanalo na si Tulfo sa Senado, every time na wala si Tulfo, mababa na rin yung views. Tama rin si Chris Ulo, ang galing mo talaga, Chris Ulo. Kahit sa sarili niyang programa, pagka wala si Tulfo, walang views, dapat nandun si Tulfo para yung magamit niya ang sarili niyang pangalan para umangat yung views. Ang galing mo talaga. Tulfo is the key, yung sarili niyang key niya. Kasi pag wala si Tulfo sa sa programa niya, unti nanonood. Hindi kailangan gamitin niya yung sarili niya para umakyat uli yung views. Okay? Kasi malulugi yung RTIA. And so, walang views. Okay? So hanggang dito na lamang po, i-share ko yung link na to sa description, and para may encourage ka kayo na pumirma na rin. Okay? And hanggang dito na lamang po, please paki-follow po ako sa Facebook page ko, and sa YouTube paki-subscribe na rin po ako. Okay? And maraming salamat po sa mga sumubaybay dito sa walang kwentang video natin ngayong araw. Dati walang kwentang video ngayong araw. And ingat po tayong lahat hanggang sa ulitin. Ciao ciao.